I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Yes po. Ano yung pinaka, although sa letter nandun na, what is the objective of Congressman Benny Abante of writing a letter to the chairman of the fellow congressman? To investigate yung purported, let me see, let me read it first. Kasi this refers to a purported request for an 8 billion peso insertion. So, ang questions doon sa letter is why is a budget insertion request being facilitated by the son of an undersecretary of the agency that would approve such request? What specific law or rule did PNP Chief Torre violate that led to his relief or removal? Also, the amount requested for the intended purchase of guns is quite staggering. 8 billion pesos for 80,000 units is 100,000 peso per unit. What is now the status of the request budget insertions? These are the questions in the letter. Tignan natin po kung ano yung magiging action po ng committee and ano yung magiging scope pa ng kanilang magiging investigation pag nagsimula po ito. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Bagamat itong issue na ito, no, yung pagka-relieve kay PNP Chief General Torre, nagkaroon po ng leak yung issue na kaya siya tinanggal, mga kababayan, dahil hindi niya po pinirmahan yung isang papel na kung saan nakasaad doon ang pagbibili ng mga baril na dapat pepirmahan niya yun. Alam nyo kung magkano? 8 billion po yun, na ang nasa likuran nito ay ang DILG secretary na sinasabi nila, no, na madiin naman na sinasabi na hindi totoo yun na sabi ni SILG, no. So dahil dito sa issue na ito mga bes, itong mga nakaraang linggo, no, kanina napanood ko po yung press conference ni Attorney Abante na mayroong humiling, no, sa House na dapat imbestigahin ito mga kababayan, kung ito po ay totoo hindi. Ito, basahin po natin sabi dito mga kababayan, 8 billion attempted insertion sa DILG budget pinaimbestigahan ni Abante. Umabot na sa Kamara ang usaping hinggil sa umano'y 8 billion attempted insertion sa 2026 budget ng Department of the Interior and Local Governments, which is ang DILG, para pambili ng libu-libong baril. Kung natatandaan nyo mga kababayan, doon sa isang sulat na inilabas, no, na nakalagay doon, yung mga nakapirma doon, tanging bukod lang po si PNP Chief General Torre na hindi pumirma. Nang sinasabi nila, yun po daw ang dahilan na kung bakit tinanggal siya, dahil hindi niya pinirmahan. Aba, kung totoo man yun mga kababayan, dapat kailangan maimbestigahan yun. At kung totoo naman yun talaga, doon natin masasabi na si General Torre may paninindigan, hindi siya kayang bayaran or utos-utosan. Di ba? Isusugal niya ang kanyang posisyon para hindi siya malagay sa alanganin. Bahala na kahit tanggalin siya, wag lang siya pepirma. Yun ang pinaka-the best. Di ba? Ngayon, abangan po natin ang kaukulang investigasyon nito. Kung ito po ay may katotohanan, no? So kung ito ay totoo, mga kababayan, dapat, no, makialam ang Pangulo, na nagkamali na tinanggal si General Torre, na dapat ibalik siya sa pagka-PNP. Mali yung paratang sa kanya. Kung mayroong tanggalin man dito, yun yung tao na gusto siyang papirmahin. Di ba? So, napaka-unfair naman yun kung ganun. If ever totoo ito mga kababayan. Sabi dito, sa isang formal na sulat kay House Committee on Public Order and Safety Chair Representative Ronald Valeriano, hiniling ni Manila Representative Benny Abante na magsagawa ng investigasyon upang linawin
ang kumakalat na aligasyon sa social media. Agay. Ako, lagi kong sinasabi, walang usok na hindi uusok, mga bes. Ayon sa mga ulat, isang sulat ang ginagawa upang mukhang nag-request ang Philippine National Police, which is ang PNP, noon ay pinamumunuan ni Police General Nicolas Torre ng 8 billion para sa 80 assault rifles na nagkakahalaga ng 100,000 ang bawat isa. Uy, mahal, di ba? So, ibig sabihin talaga, kung talagang hindi pinirmahan ni General Torre yan, talaga naman may kadahilanan. Hindi naman kailangan nakalagay doon sa isang sulat, mga kababayan, na hindi na kailangan ang mga baril, kundi mas nababagay or kailangan ng EFP. Doon daw nararapat. Hindi daw sa PNP. Aba, may punto siya doon, mga besa. Mayroong isang sulat na nag-leak sa social media. Hinahanap ko, hindi ko na makita. But anyway, lumabas talaga yun. Kaya nga na ito kumbaga na nag-viral itong 8 billion na ito para pambili ng baril, edi kay nalukan. So, ibig sabihin, totoo pala yung mga insertion. Kailangan nakabantay ang Pangulo o nakabantay ang ang ating mahal na Pangulo. Kung natatandaan, 2025 marami siyang binito, mga bes, umaabot ng 90 billion yata yun, correct me if I'm wrong. Hindi sila talaga umubra. Kaya ngayon sabi niya, kaya nga doon sa suna niya sinabi niya, if mayroon talaga siya makikita, hindi niya talaga pipirmahan ang budget 2026. Kailangan yung talagang importante, yung nagagamit para sa taong bayan. Pero pag mayroong mga singit-singit, hindi niya na talaga pipirmahan yun. Ay babalik at babalik niya, di ba? Ala kayo. Nako, kung totoo man ito, mga bes, kawawa naman si PNP General Torre. Sa simpleng dahilan lang, perma lang, tapos ganun na lang, tinanggal. If ever ito totoo, hindi natin alam. Kasi ang lumalabas na reason is yung pagre-reshuffle kay Police General Nartates, which is yung OIC ngayon. So do you think there's a possible na maibalik ng Pangulong Marcos Jr. si PNP Chief General Torre sa pagka-PNP pagkatapos ng termino ni Nartates? Pagsamantala ilalagay muna si PNP Chief General Torre sa binubuo ng independent commission ng Pangulo para imbestigahan itong mga anomalya. After that, pag nag-retired si Nartates, si PNP Chief General Torre ibabalik. Do you think, mga bes? Yan ay kaisipan ko lamang. Sa tingin ko, parang mauna ito si General Nartates mag-resign mag-retired kaysa kay General Torre, mga bes. Tuloy. Umano'y dinala ni Adrian Sanares, anak ni DILG Yusek, for talaga? Grabe Ang sabi? Sabi niya. Umano'y dinala ni Adrian Sanares, anak ni DILG Yusek. For peace and order ni Nestor Sanares ang naturang dokumento kay Torre para pirmahan. Tumanggi si Torre, bagay na ikinagalit ng ilang opisyal at sinasabing naging dahilan ng kanyang pagkatanggal. Ito ba ay nalalaman ng Pangulo, mga kababayan? Dapat usisyain ito. Imbestigahin ng mabuti. Kung totoo ito talaga, dapat maibalik sa pagka-PNP ito si General Torre. Giit ni Abante, this matter must be investigated. Why is budget insertion request being facilitated by the son of Undersecretary of the agency that would approve such a request? Dapat imbestigahin ang bagay na ito, bakit anak ng isang undersecretary ang nagpa-facilitate ng budget insertion na aprobado ng mismong ahensya pinaglilingkuran ng kanyang ama. Agay, hala. Ano ba talagang totoo, mga besa? Dagdag pa niya, masyadong malaki ang halaga, kaya dapat malaman kung ano na ang naging estado ng request at kung anong batas ang nilabag ni Torre para siya ay matanggal. Samantala wala pa ring formal
imbitasyon si Mayor Magalong sa House hearing ng flood control scam. So, paano yan mga bes kung totoo ito, no? Pero ito yung pinakaisang paraan para malaman natin mga kababayan. Pag nagsalita si PNP General Torre, kung ito po halimbawa pag nagsalita si PNP General Torre at ibinulgar niya ito, wala na. Baka matanggal sa pwesto ito si DILG Secretary Remulla. Ano palagay niyo mga kababayan? Ayan 8 billion attempted budget insertion pinambestigahan ni Abante. Kamara hihimayin ng umano ang 8 billion gun deal ng DILG na tinangkang umanong isiningit sa 2026 budget. Pastor Abante, nais malaman ang tunay na nangyari kay Torre. Agay. Oo naman. Nasaan ang hustisya? Sabay ganun Diba? Hindi guys real talk naman tayo. Saan naman ang hustisya para kay General Torre? Yun lang. Hindi lang pumirma tapos tinanggal mo. Tapos kung sino po yung penelit mo, yun yung taong nireshuffle niya. Parang insulto Naawa ako tuloy sa kanya no? So I think walang alam si Pangulong Marcos dito. Kailangan malaman niya ito mga bes Para kumpleto detalyado, panoorin nyo itong sinabi ni Attorney Abante mga kababayan. Kaya ang pinaka importante dito, abangan po natin itong kung sakali magsasalita si PNP Chief General Torre ng buong katotohanan. Pag ito, ang issue na ito ay isasiwalat niya nang galing mismo sa kanya, wala na. Yan na nga, may matatanggal talaga mga bes. So ito, panoorin niyo to. And isa pa pong question, kasi po kahapon, nabanggit din po ng House Party Leaders yung sa issue po sa DILG and PNP, particular po itong unsolicited proposal about sa 8 billion pesos na pagbili po ng firearms. And meron pong letter pala si Congressman Benny Abante requesting po sa House Committee on Public Order and Safety na magsagawa na po ng investigation. Paki-expound lang po ito and kailan po tayo makakaasa ng investigation, yung mismong investigation proper po? Well, I think this was sent out today, na mayroong letter as member of the Committee on Public Order and Safety, si Congressman Abante, addressed to Congressman Roland Valeriano, na magkaroon ng sariling investigation ang committee regarding dun sa, if I can read it, to initiate a formal investigation on the attempted insertion of 8 billion pesos in the PNP budget for 2026 for the purchase of guns and ammunitions in violation of the procurement law and RA number 6975 as amended by RA number 8551. Binanggit din to ni Congressman Valeriano kahapon na as chairman that he will initiate an investigation. So, binanggit niya din kahapon na we can expect na baka by next week magsisimula yung kanyang investigation. So, we will have to wait kung yung pagsimula ng committee to investigate this matter.